Sa nakaraang kwento natin ay nalaman natin na ang Bao God na si Zhang Wei ay may kaugnayan kay Yonwu at nanggaling rin ito sa mundong Earth at parang may sama ito ng loob at tinatawag niyang pinuno si Yonwu sa mundong Earth. At sa pagpapatuloy ng kwento, lumipat ang eksena at dito habang papalubog ang araw ay hindi pa tapos sa pagsasanay sina Yonwu at sinabi naman ni Galliard na ngayon ay nalaman niya na kung gaano kaimportante ang kamalayan. Ipinaliwanag naman ni Galliard na para ma-activate ang kanyang utak ay kinakailangan niya makontrol ang kanyang katawan at malamang ay walang ibang mas magandang pagkontrol sa kanyang katawan kumpara sa Body Lightning Steps. Ang Body Lightning Steps ay isang art na gumagamit ng paa at pinapagalaw nito ang katawan at ginagawang mas magaan ang katawan. Ang pinaka-importanteng bagay sa Body Lightning Steps ay walang iba kundi ay ang tinatawag na Flash Steps. Sa isip naman ni Yonwu na ang pundasyon daw ng tinatawag na space contraction ay isa sa pangunahing tatlong skill ni All for One. Sinabi naman ni Galliard na dahil natutunan niya na ang flash steps ay dapat alam niya na rin ang basic nito. Sinabi niya pa na ang flash steps daw ay hindi simpleng mabilis lang at ipapakita niya sa kanya kung ano ang kanyang ibig na sabihin at agad siyang naghanda upang ipakita ito kay Yonwu at kaagad naman siyang tumalon at humawak siya sa sanga ng puno sabay sabi niya pa na maaaring magiging magaan ang kanyang katawan katulad nito o magiging mabigat sabay bitaw niya sa pagkakahawak niya sa sanga o shoei o hindi naman ay tahimik lang. Bigla namang nagulat si Yonwu dahil bigla na lang lumitaw si Galliard sa kanyang likuran na hindi niya man lang napansin. Tinanong naman siya ni Galliard na kung ano ba ang kanyang gagawin upang makipagkaibigan sa kanya. Pagkarinig ni Yonwu ay kita naman sa kanyang mukha ang pagkadismaya habang si Galliard naman ay tadong nakangiti. Kaagad namang sinabi ni Galliard na mag-uumpisa silang sanayin ang kanyang ibabang katawan at iminungkahi niya naman na maglakad siya ng nakasquat palibot sa nayon ng 1,000 beses. Makalipas ang ilang araw ay usap-usapan na sa nayon ng isang sungay na tribo at napatanong naman ng isa na narinig niya na si Cain daw ay nagsisimula na naman ng kung anong bagay at tugon naman ng isa na sa tingin niya na ang ginagawa daw ni Cain ay parang kakaibang paglukso ng palaka. May napasabi pa na hindi niya alam kung ano ba ang ginagawa nito subalit parang mamamatay na ito sa kanyang ginagawa. At dito hinahawakan ni Yonwu ang magkabila niyang tenga habang siya ay nakasquat na naglalakad habang hingal na hingal siya at tumatagaktak ang mga pawis niya. Habang nag-aakmang may ibabato si Galliard ay nagtataka naman sina Fante at Edora sa kanilang nakikita kung ano ba ang ginagawa ni Cain at maya-maya pa ay bigla na lang ibinato ni Galliard ang isang bagay at nang makita yun ni Yonwu ay bigla naman siyang napatayo at kaagad niya itong hinabol at pagkadakma niya ay parang napisa naman ito. At nang makita yun ni Galliard ay napasigaw naman siya na napisa niya na naman ito kaya naman tuloy-tuloy niyang hinagisan si Yonwu. Samantala si Edora naman ay namumula ang pisngi habang pinapanood si Yonwu at napapasabi na lang ito na napaka-cute talaga niya na parang isa siyang puppy, habang si Fante naman ay hindi niya naiintindihan kung ano ba ang nangyayari. At dito tuloy-tuloy lamang hinahagisan siya ni Galliard at ganun pa rin ang kanyang ginawa subalit sa pagkakataong ito ay nagawa niya ng mahawakan ito ng hindi napipisa at ngayon ay alam niya na kung paano kontrolin ang kanyang katawan dahil ngayon ay in-internalize niya ang kanyang extrasensory perception at inililipat niya ang direksyon ng kanyang binabasa mula sa external world patungo sa internal world. Bigla namang lumabas sa kanyang sistema na natutunan niya na ang bagong paraan kung paano niya gamitin ang kanyang kamalayan. Ang kamalayan ay isang daan na dinadaanan ng banal na kapangyarihan at minungkahi naman ng sistema na maghanap siya ng bagong paraan upang gamitin ito pagkatapos ng maraming pag-iensayo dahil kapag mas malakas ang kanyang kamalayan ay mas malaya ang kanyang spiritual level. Nadagdagan na naman ang kanyang kahusayan sa kanyang kasanayan na tinatawag na extrasensory perception sa 40.5%. Natutunan niya na rin ang konsepto patungkol sa kung paano niya ipagsama ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan. Tumaas naman ng husto ang kanyang kahusayan sa kanyang kasanayan na tinatawag na flash steps at ito ay 82.9% na. Ayon pa kay Yonwu na dahil tuloy-tuloy ang kanyang pag-iensayo ay ang kanyang mga muscle ay mas tumigas na maihalin tulad niya na sa bato. Subalit ngayon ay nakakaramdam naman siya na ang kanyang muscle ay parang umuunat na parang goma. Sa isip niya naman na ngayon ay nararamdaman niya na ang kanyang muscle, selula, at pulso ng buo niyang katawan. Sinabi ni Galliard sa kanya na parang alam niya na sa ngayon ang basic at ayon pa sa kanya na dahil alam niya na daw kung paano maglakad ay dapat matutunan niya naman kung paano tumakbo. Habang pumapagpag ng kanyang kamay si Yonwu ay tinanong niya naman si Galliard na kung ano ba ang kanyang gagawin.
Kaagad namang ipinakita ni Galliard ang kanyang kahoy na patpat sabay sabi niya na sa mga oras na ito ay ang totoong pagsasanay ang pinaka-the best. Nadismaya na naman si Yonwoo sa kanyang nakita at nang walang ano-ano'y bigla niya na lamang sinugod si Galliard at napasalag naman si Galliard habang ang dalawang ito ay damang-dama ang lakas ng pinakawalang pag-atake ni Yonwoo patungo kay Galliard. Namangha naman si Edora sa kanyang nakikita at maging si Fante at maya-maya pa ay bigla naman siyang nakaramdam ng matinding galit at habang pinagmamasdan niya si Yonwoo ay napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung bakit ba hindi niya magawang makalapit man lang sa lakas nito. Dahil sa galit niya ay bigla naman siyang umalis at tumungo siya sa isang bahay at habang naglalakad siya ay inaalala niya naman na ang sinabi ni Yonwoo na gusto niya silang maging pakpak niya at naalala niya rin ang mayabang na sagot niya na sa panahon na kagaya nito ay kinakailangan niyang humingi ng tulong at sabay tulong niya ng kanyang sarili at nagalit naman siya dahil hindi niya lubos maisip na pagtapos niyang sabihin ng mayabang iyon at nahihiya naman siya sa kanyang sarili. Naisip niya naman na pakiramdam niya na ang laki ng pagitan ng kanilang lakas ng kanyang kuya Cain at mas lumalaki pa lalo ang agwat nito habang lumilipas ang oras dahil ang kanyang kuya daw ay dati nang hindi kapanipaniwala ang lakas na taglay nito noong una niya itong nakasagupa dahil halata naman na mas malakas ito kumpara sa kanya. Ayon pa sa kanya na nagsisimula na naman siya ulit at nahantong na naman siya sa pagkumbinsi sa kanyang sarili nang sa ganoong paraan ay maitago niya ang kanyang inferiority complex o kababaan sa sarili. Bigla naman siyang nabuhayan ng dugo at ayon sa kanya na hindi niya dapat habulin si Cain dahil kinakailangan niyang makakuha ng malakas na kapangyarihan. Nang makarating na siya sa kanyang paruroonan ay binuksan niya naman ang pintuan ng parang wala nang bukas at tinawag niya ang pinunong matanda na siyang ipinagtataka naman ng Bloody Philosopher. Inutusan naman siya ni Fante na ibigay niya sa kanya ang tinatawag na The Bloody Lightning habang umiilaw pa ang kanyang mata dahil desidido siyang mas maging malakas pa at hindi siya magpapahuli sa kanyang kuya Cain. Hindi naman lubos maisip ng matanda kung bakit ba biglaan na lang nagkakaganito si Fante at kinumpirma niya naman na kung sinasabi niya bang gusto niyang matutunan kung ano ang Blood Lightning. Tugon naman ni Fante na oo dahil ito ang secret weapon ng Changram family. Isang walang pormang lakas ng China nang galing sa Lightning Feast. At ang simbolo ng tinatawag na The Blood Light Philosopher. Sinabi naman ng pinunong matanda kay Fante na siya daw ay mahina at hindi rin siya matalino at pagkarinig ni Fante ay laking gulat niya naman at bigla siyang natigilan. Sinabi pa ng pinunong matanda na marami siyang kapatid na mas malakas pa kaysa sa kanya at mayroon pang mga mahuhusay na mandirigma sa mundo kumpara sa kanya na kagaya karami ng buhangin. At sinabi niya pa na sa totoo lang ay ang kanyang ina at ang kanyang kapatid ay mayroong malaking parte sa kanya bilang kandidato ng pagiging susunod na hari at sinabihan niya pa ito na hindi niya ito tunay na kapangyarihan. Bigla namang lumingon ang pinunong matanda sabay sabi niya na sa kabilang banda ay paano naman siya dahil kahit na ang tinatawag na Black Dawn ng Devil Army na pinagbantaan siya ng isang beses ay hindi na ulit siya ginulo. Ipinaliwanag niya naman na siya ang nag-oorganisa sa kasalukuyang archive na ito at siya rin ang taong nagpalaki sa kanyang ama na Marshall King. Umilaw naman ang pinunong matanda at sinabi niya pa na ang kagaya niyang pilyong bata na hindi naman malakas o matalino ay gusto ang Blood Lightning na wala namang pinagkaiba na ito na ang lahat para sa kanya at bigla siyang nagpalabas ng malakas na aura at kaagad namang nagalit si Fante ngunit pumikit siya upang pigilan ang kanyang galit at nang makita yun ng matanda ay kaagad niya namang sinabi na kung naintindihan niya ang kanyang sinabi ay umalis na lang siya. Bigla namang yumuko si Fante at nakiusap siya na bigyan niya siya ng pagkakataon. Habang pinagmamasdan ng pinunong matanda si Fante ay hindi niya naman lubos akalain na ang kanyang nasasaksihan dahil inaakala niyang magagalit ito kapag sinubukan niyang galitin ito. Dahil ayon pa sa kanya ang Blood Lightning daw ay isang mataas na antas ng arts na imposibleng makuha kung walang tiyaga. At ang pilyong si Fante daw ay kahit na magaling ito pagdating sa martial arts ay palagi itong nasasangkot sa gulo dahil sa init ng ulo nito palagi. Ngunit sa kasalukuyang sarili nito ay parang desidido siyang matutunan ang patungkol sa Blood Lightning. Kalmado namang sinabi ng pinunong matanda sa kanya na patunayan niya ang kanyang sarili. Bigla namang nagulat si Fante pagkarinig niya ng sinabi ng pinunong matanda. At dagdag ng pinunong matanda na patunayan niya ang kanyang sarili na karapat-dapat siyang maging tagapagmana niya. Tinanong naman siya ni Fante na kung ano ba ang kanyang gagawin. Nagalit naman ang pinunong matanda sinabi niya na siya na mismo ang tumuklas sa kanyang sarili at tinanong niya naman ito na kailangan pa ba niyang isubo ito sa kanya. Bigla namang lumipad si Fante at sumigaw naman ang pinunong matanda na tapos na siyang makipag-usap kaya naman umalis na siya.
Napahawak na lang sa ulo si Fante at maya-maya pa ay bigla na lang siyang nagulat dahil tinawag siya ng kanyang kapatid at pagkatingin niya kay Eudora ay napagtanto niya naman kung ano ang kanyang gagawin dahil nakita niya ang kasuotan nito. Sinabi naman kaagad ni Eudora sa kanya na magsisimula na siyang akyatin ang tore at mayroon itong desididong pagpapasya. Napatingala na lamang si Fante dahil naiisip niya na nakapagdesisyon na talaga ang kanyang kapatid na aakyatin nito ang tore sa kanyang sariling paraan. Bigla niya namang sinabihan si Eudora na mag-ingat siya at pinasalamatan naman siya ni Eudora at agara naman itong umalis. Napaunat naman ng buto si Fante sabay sabi niya na si Eudora daw ay umalis na at napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung kikilos na rin ba siya. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap ng balita si Yeonwoo na si Fante daw ay sumasailalim sa pagsasanay. Ipinaliwanag naman ni Galliard na si Fante daw ay pinuntahan niya ang Marshall King na kanyang ama at pinilit ito na mapesokan niya ang susi para sa Mubyok Building. Napasabi na lang si Yeonwoo na parang nakapagdesisyon na si Fante kung ano ang kanyang gagawin. Ang Mubyok Building ay pinakailalim na parte ng Seclusion Training Hall. Pwede niya lamang madala ang limitadong halaga ng pagkain at makukulong ito sa loob ng napakaliit na espasyo ng 5 payong na mayroong pintuan na hindi pwedeng buksan mula sa loob. Sinabi naman ni Galliard na si Eudora daw ay umalis ng tahimik at nag-iwan ng isang sulat at parang determinado itong akyatin ang tore. Napaisip naman si Yeonwoo na hindi rin siya pwedeng magpabeya at kaagad niyang iminungkahi kay Galliard na ipagpapatuloy na nila ang kanilang ginagawang pagsasanay at napasabi na lang sa kanyang isipan si Yeonwoo na dahil siya ang pinakamatanda sa kanilang tatlo ni Fante at Eudora ay hindi niya hahayaang matalo siya ng mas bata sa kanya. At dahil doon, silang tatlo ay nag-umpisang tahaki ng tahimik ang kani-kanilang sariling landas at madali lamang lumipas ang maraming oras. At dito nakapikit si Yeonwoo at lumabas sa kanyang sistema na nakumpleto niya nang ma-apply ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan at nagawa niya na ring makumpletong may pagsama sa pagitan ng kanyang extrasensory perception at ng kanyang katawan. Nakuha niya rin ang tinatawag na body transpose at ang kahusayan ng kanyang kasanayan na tinatawag na flash steps ay mas tumaas at ngayon ay nasa 121.6% na. Binati naman siya ng sistema dahil ang kanyang kahusayan ng kanyang kasanayan na tinatawag na flash steps ay naabot niya na ang max nito. Natanggap niya rin ang paraan ng foot arts at bibigyan naman siya ng karagdagang stats. Umilo naman ang kanyang puso at binati siya ng sistema dahil nakuha niya ang kasanayan na tinatawag na wind path. Ang wind path ay mayroong numerong 80 at wala pang kahusayan nito. Ipinaliwanag dito ang patungkol sa wind path na ito lamang ang tanging kaibigan ng mga dark elves na kinakailangang manirahan sa kadiliman na malayo sa mundo at ito ay ang tinatawag na hangin. Ang hangin na hindi namamalagi sa isang lugar at walang pagkakaiba dahil palagi itong dumadaloy ng malaya. Kaya naman ang mga dark elves ay gustong makuha kung paano maging hangin. Kung magtatagal siya sa hangin tulad ng mga dark elves ay baka makakita siya ng landas na hindi niya pa nakikita. Mayroon naman itong dalawang kasanayan at ang una ay ang tinatawag na pathfinding. Sa bawat paggamit niya ng ganitong kasanayan ay kakaibang kasanayan na landas ang magpapakita sa kanya ng random. At sa dulo ng bawat landas ay mayroong magkaibang resulta at makikita niya mula sa 2 hanggang 5 nito. At kapag naman mas mataas ang kanyang kahusayan ng kanyang kasanayan ay marami siyang landas na makikita. Sa kasalukuyan ay pagmamay-ari niya ang 3 hangin at ang mga ito ay ang tinatawag na zephyr, gust at north wind. Ang ikalawang kasanayan naman ay ang tinatawag na eye of the storm o mata ng bagyo. Pwede niyang may pagsama ang hangin na nakapalibot sa kanya at pasabugin ito at ang bagyo ay lubhang mapipinsala nito ang kanyang kapaligiran. Pwede niya namang i-connecta ang kanyang kasanayan na tinatawag na dragon eyes para sa malinaw na pananaw sa paghahanap niya ng landas. Ang bilang ng kanyang makikitang landas ay tataas at ang kapangyarihan nito ay lalakas. Pwede na ring maikonekta ang kanyang kasanayan na tinatawag na Spirit of the Abyss at ang pagpapala ng Wind Spirit ay susunod rin. Kaagad niyo namang sinubukan ang bago niyang kasanayan at dito nakita niya ang iba't ibang gumagalaw na mga ilaw at sinubukan niya ring tingnan ang kanyang kamay at nakikita niya ang kanyang mga ugat at bigla siyang nag-ipon ng hangin sa kanyang kamay at naglabas rin siya ng apoy. Sa isip-isip niya naman na madali niya na lamang nakokontrol ang kanyang kamalayan ngayon.
Habang papalapit si Galliard sa kanya ay binati naman siya nito dahil nagawa niya ng mabuksan ang tinatawag na wind eyes at sinabi niya pa na malamang ay mahirap ito sa kanya dahil hindi naman siya katribo nila ngunit nagagawa niya pa ring makasunod. Tugon naman ni Yonwoo na kung hindi daw dahil sa kanya ay malamang ay hindi niya ito magawang subukan. Lumabas naman sa kanyang sistema na nakuha niya ang titulong tinatawag na Dark Elf Hunter. Nakangiting minungkahi na naman ni Galliard na subukan niya itong muli. Kaagad naman ipinalabas ni Yonwoo ang kanyang sandata at sa isip niya na magiging isa siya ng kanyang espada. Binalutan niya naman ng apoy ang kanyang sandata at nang makita yun ni Galliard ay masayang-masaya naman siya na tinanong si Yonwoo na kung tagumpay ba ito. Maya-maya pa ay bigla na lamang unti-unting nawawala ang apoy sa kanyang espada at mga lipas lamang ilang saglit ay tuluyan nang nawala ang apoy sa kanyang espada. Nalungkot naman si Yonwoo at napasabi na lang siya na kagaya nga ng kanyang inaasahan na hindi pa rin ito gumagana. Sa nakaraang buwan sa tahanan ng Martial King ay nandito si Yonwoo at sinabi niya sa Martial King na parang ang kanyang paglakas ay tumigil na. Kinumpirma naman ng Martial King sa kanya na kung iniisip niya ba na ang kanyang paglakas ay tumigil na. Tugon naman ni Yonwoo na oo at tinanong niya ang Martial King na kung alam niya ba kung bakit. Tugon naman ng Martial King na simple lamang yan sabay turo niya kay Yonwoo at sinabi niya na dahil hindi ito ang sarili niyang landas. Nagtatakang tanong naman ni Yonwoo sa Martial King na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Kaagad namang tumalikod ang Martial King sabay sabi niya na siya na ang baalang mag-isip niyan sa kanyang sarili. Bumalik naman ang eksena at dito parang malungkot si Yonwoo at naiisip niya ang sinabi ng Martial King patungkol sa hindi nito sariling landas at napagtanto niya naman na ang ibig sabihin ng Martial King ay hindi para sa kanya ang 8 trigrams at ang Martial Extreme. Ginamit niya naman ang kanyang espada bilang salamin at naisip niya na pagtapos niyang maperpekto ang pagkontrol sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang kamalayan ay ngayon ay alam niya na ang kanyang talento sa paggamit ng espada ay dito na nagtatapos. Sinabi niya naman kaagad kay Galliard na kagaya nga ng kanyang inaasahan ay hindi ito madali na hindi kagaya ng dati. Hinawakan naman siya ni Galliard sa balikat at pinayo niya na huwag siyang masyadong magmadali dahil mabilis ang kanyang paglakas. Sinang-ayunan naman ni Yonwoo ang kanyang sinabi at tugon niya na paglalaanan niya ng oras upang mahanap niya ang kasagutan. Sinabi naman ni Galliard na nakatanggap siya ng mensahe na mayroon daw siyang bisita mula sa nayon at tinanong niya naman ito na kung hindi niya ba gustong makita ito. Habang nagpupunas siya ng pawis ay nagtataka naman siya na kung sino ba ang mga bisitang ito. At lumipat ang eksena at dito parang may pinagkakaguluhan ang mga miyembro ng isang sungay na tribo. Ang kanilang pinagkakaguluhan ay ang mga item at isa-isa silang kumuha at may napasabi pa na nakakamangha ang bagay na ito. Isinuot naman ng isang kasapi ng isang sungay na tribo sa kanyang ulo ang isang helmet at tinanong niya ang kanyang kasama na kung bagay ba ito sa kanya. Tumawa naman ang kanyang kasama at sinabi niya na para itong perlas na kwintas na nakasuot sa isang biik at pagkarinig nito ay bigla naman siyang nagalit at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang sinabi. At dito nanginginig si Atron na pinagmamasdan na hinahawakan ng mga kasapi ng isang sungay na tribo ang kanyang mga item at napapasabi na lang siya na ang mga item na iyan ay napakamahal. Bigla naman siyang napalingon sa kanyang gilid dahil nakita niya ang isang miyembro ng isang sungay na tribo na itinataas ang isang item at napapatanong na lang ito na kung paano ba ma-activate ang kwintas na ito at sa isip naman ni Atron ay natatandaan niya ang lalaking ito dahil parang tanga ang mukha nito. At ang lalaking ito ay ang dinurog at pinasabog ang ulo ng isa sa 81 eyes ng Red Dragon at ginawa niyang parang paliguan ng dugo ang kapaligiran. Lumingon naman siya sa kanyang gilid at nakita ang pamilyar na mukha sa kanya at sinabi ng lalaking ito na may itinturo siya at inutusan niya ang kanyang kasama na ihampas niya ito sa kanyang ulo dahil ang kagaya niyang komplikadong device ay gagana kapag inihampas ito. Ang lalaking ito ay isang baliw na pinutol ang isang paa ng isa sa miyembro ng Nine Dragon na anak ng Summer Queen at kinain niya ito at sinabi pa nito na ang karne daw ay malasa. At nakita naman ni Atron ang babae at sa isip niya naman na ang tunay na baliw ay ang babaeng ito. Ang babae daw na ito ay isang siraulo na gumawa ng tambak na mga bangkay at umakyat siya sa taas nito at sinigaw nito na nakagawa siya ng pinakamataas na tore gamit ang mga bangkay at dahil doon ang mga mandirigma ng isang sungay na tribo ay gumawa ng laro at ito ay ang pataasan ng bangkay dahil daw sa babaeng ito. May narinig naman na parang may nabasag si Atron at napatanong ang isang miyembro ng isang sungay na tribo na kung nabasag ba.
Labis naman ang pagkadismaya ni Atron at sa isip niya na parang may mga udon noodles ang mga ito sa kanilang mga utak at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung alam ba nila na napakamahal ng mga item na yan. May mga luha naman sa kanyang mga mata at napagdesisyonan niya na wala siyang sasabihin na kahit na ano dahil nakakatakot daw ang mga nilalang na ito at mayroon namang isang tao ang dumating at napatanong na kung ano ba ito. At dito laking gulat naman ni Atron dahil nasa kanyang harapan na ang Marshall King at naalala niya naman na kung gaano ito kabangis tignan at napapangiti naman ang Marshall King habang tinitingnan ng isang item at napapasabi na lang na ang item na ito ay parang malakas. Pinasalamatan naman ng Marshall King si Atron sa pagdala ng maraming magagandang mga item at sinabi niya pa na magandang ideya ito para mapasaya ang lahat dito kahit isa lamang sa mahabang panahon. Natakot naman ng husto si Atron at nanginginig naman ang tawa nito at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung hindi ba dudurugin ng Marshall King ang kanyang balikat. Kaagad namang sinabi ng Marshall King kay Atron na sabihin niya kay Freesia na gagamitin nila ang mga item na ito ng maayos. Laking gulat naman ni Atron pagkarinig niya ng sinabi ng Marshall King. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.